Good day mga kapro-tambay. Welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng Stock Tambay. And for today's video, mag-Bitcoin price analysis tayo. Pero bago yan, remind ko lang pag natapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go! Okay mga kapro-tambay, so kamusta ang ating trading journey, no? So medyo late na tayong nakagawa ng video kasi mga kapro-tambay, itong pinaka-week na to is nagkaroon ako ng trangkaso, so kagagaling-galing ko lang kasi nag-outing kami mga kapro-tambay, no? So naligo ako sa swimming pool habang malakas ang ulan. Yun, medyo nagkasinat-sinat tayo mga kapro-tambay. Okay? So, ano nga ba ang ating price projections, no? So, ang ating pinaka-last price analysis is still, mga kapro-tambay, is nagpe-play, no? So, yung pinaka-last video natin, mga kapro-tambay, nagkaroon ng waterfalls, nag-drop, no? So, sabi ko nga, ang scenario, drop, base drop, mga kapro-tambay, either mag-pump ang price ng Bitcoin papunta sa ating POI, then drop mga kapro-tambay, no? So, dito yung pinaka-last video natin. Okay? So, sukatin natin mga kapro-tambay, no? So, itong pinaka-swing high to swing low, mga kapro-tambay, no? So, meron tayong point of interest around 27,700, no? So, makikita natin mga kapro-tambay nung nag-pump ang price ng Bitcoin, no? So, tumagos, mga kapro-tambay. So, paita ko lang sa inyo yung pinaka-price action. Nasa 1 hour time frame tayo. Okay? So, tumagos, then bumalik din mga kapro-tambay, no? Then retest, then drop mga kapro-tambay, no? So, walang confirmation, breakout dito sa ating POI. So, sabi ko nga mga kapro-tambay, dyan sa shorter time frame ng POI, kung mag-short kayo, yan ang good to enter. Okay mga kapro-tambay? So, dito sa area ng ranging, so sana walang humabol ng short dyan, no? Sabi ko nga, sa last video, kung puposition kayo ng short, ang pinakamagagandang position is yung mga point of interest natin, yung 50%, no? So, may kita natin yung price action, no? So, nagkaroon ng bouncing, then drop, okay? So, susukatin naman natin mga pro-tambay itong pump na nagawa na to, okay? So, itong pump na to, syempre, news daw yan, mga pro-tambay, no? So, may lumabas na news, panalo ang Grayscale versus dun sa SEC, mga pro-tambay. So, sukatin natin, okay, no? So, start tayo dito sa nag-start ng isang wave na yan. Okay, from swing low to swing high, may kita natin, no, meron tayo ditong point of interest na 27,000, mga kapro-tambay na. Kung hindi mo, okay, nasabayan yung pump na yan, is ang good to enter is itong 50% ng isang wave na yan. Kaya makikita natin mga kapro-tambay dito sa 1 hour time frame, ang price action, no, so makikita nyo dito sa pinaka-point of interest, nagkaroon ng bounce, then reject, no? So, kung sasabay ka dyan, mga kapro-tambay, dapat ang stop loss mo is nandito below dyan sa wick na yan, mga kapro-tambay, para in case of emergency na magtuloy-tuloy yan pabagsak, is hindi ka na kasama, mga kapro-tambay. Okay? So, delete na natin itong point of interest natin. So, nilagyan ko ng app, no? Para sa mga newbie. So, delete na natin yan. Walang kwenta yan. Okay, so ito mga kapro-tambay yung sinasabi ko, no? Bakit natin sinasabi na kung saaling ang price ng Bitcoin is makakarating sa point of interest natin, then magda-drop, no? So, bakit hindi na lang natin sabihin na pagdating ng point of interest, tuloy-tuloy na tataas, no? Kasi mga pro-tambay, ang play is pump and dump. Okay, mga pro-tambay? So, doon kasi yan sinisilip na sa macro view ng price ng Bitcoin is malalim ang ibabagsak ng price ng Bitcoin, no? Kung sakali man nagda-drop na ang price ng Bitcoin at makakakita tayo ng mga pumping, mga kapro-tambay, ang play lang niyan is pump and dump, no? So, yun. Kaya nakukuha natin mga pro-tambay yung mga ganyang klaseng price action. Okay, mga pro-tambay, so start tayo. So, ang price ng Bitcoin ulit is nasa 25,000 level na. So, lagay natin sa 4 hours time frame, okay? So, itong pinaka-news na to, yung pumping na yan, mga pro-tambay, syempre, nung lumipad yan, mga pro-tambay, alam nyo na, no? Talagang nangati na naman yung mga kamay ng mga moontards, okay? Pero 100% mga pro-tambay, yung pump na yan is nabalikan, no? So, anong tawag natin dyan? Pump and dump, mga pro-tambay, no? As long, mga pro-tambay, na ang pump
Okay? At ang pinaka-retracement, actually, hindi nga retracement ang tawag dyan no? Kapag bumalik sa 100% kung saan nagumpisa ang pump, is matatawag nating pump and dump, mga pro-tambay, no? So, ito na. So, yung bullish narrative para dyan sa pump na yan is wala na. Okay? So, pinakita yung pinaka-proof of the move, no? So, makikita natin ang pinaka-last week high at saka last week low natin, mga pro-tambay, no? Yung last week high natin is nabasag. Then, ang last week low natin is still nabasag din. Okay? Pero bago tayo pumunta sa shorter time frame, i-check muna natin ang pinaka-monthly, no? So, saan ba nag-close? Check nga natin yung month candle. Buray natin to. So, makikita natin, okay? So, ito yung pinaka-month of August, no? So, nag-chat ako mga pro-tambay sa pinaka-community natin na sabi ko nga, kapag ang pinaka-monthly candle is nag-close below 27,200, bearish yan, mga pro-tambay, no? Okay, so bakit natin sinabi na 27,200? Kung mapapansin nyo, itong month of May, nag-open siya around 27,200. No, nag-close siya, mga pro-tambay, no? Itong May, 27,200. Then, yung sunod na month, mga pro-tambay, by June, is nag-open siya, mga pro-tambay, same din, no? 27,200. So, may kita nyo yung open and close ng dalawang candle na yan. So, mga pro-tambay, kapag ang monthly candle is nag-close above 27,200, no? So, dito siya nag-close, medyo bullish yan kasi makakita tayo ng mahabang wick dyan, meaning is rejections, no? Pero ngayon, mga pro-tambay, meron tayong confirmation candle na ang trend is pababa. Kasi itong pinaka-August candle, mga pro-tambay, is nag-close below 27,200, no? So, kung mapapansin natin naman, so, punta tayo dito sa pinaka 1 week. So, makikita natin yung pinaka candle formation, no? So, nakikita niyo yung pump and dump na yan. So, sign of rejections yan, mga pro-tambay. So, pwede natin i-assume na pwede pang bumabayan at magtuloy-tuloy yan, mga pro-tambay, no? So, medyo ugly itong pinaka-weekly natin. Okay? So, hindi pa naman tapos ang pinaka-weekly candle. Kapag ang price is nag-recover, mga pro-tambay, at itong pinaka-weekly candle is naging green, okay? So, bumalik ulit sa around 28,000, bullish yan, mga pro-tambay. Pero, kapag mga pro-tambay by Monday, 8 a.m. mapiprint ang pinaka-weekly candle natin. Okay? At mapiprint pa, okay, kung bababa pa siya ng around 25,400 level at doon magko-close, so matindi ang pinaka-bearish sentiment niya, no? So, pupunta na tayo sa ating price action. Punta tayo sa 4 hours. So, ano yung ating another price projections. Okay? So, ito, mga pro-tambay, no? So, nagkaroon ng pump and dump. So, nandito siya ngayon sa last week low natin, mga pro-tambay. Siyempre, every time na ganyan ang formation, ang tawag natin dyan is critical zone or critical area. Kasi anytime, any moment, mga pro-tambay, sa mga darating na oras, sa mga darating na araw is pwedeng magkaroon ng breakdown yan pababa. Okay? So, kung magkakaroon ng clear breakdown, okay, dito sa 25,400 below, so, saan pupunta ang price? Okay? So, sukatin natin, mga pro-tambay, no? So, ito, meron tayong point of interest, 23,650 level. Yung point of interest na yan, kapro-tambay, 50% move yan. Galing yan sa pinaka-swing low to swing high, no? From swing low to swing high, mga pro-tambay, okay, eksakto, ang point of interest is 23,650, no? High probability chance, kapro-tambay, na kapag nagkaroon ng breakdown, dyan pupunta at yan ang unang bounce. So, i-check ulit natin ang price action. Ano ang price action, mga pro-tambay? So, pwede yan bumagsak, okay? Pagka-drop, mga pro-tambay, pwede yan mag-bounce. So, makakita tayo ng pinaka-bounce dyan dahil yan ang 50%. So, pwede tayo makakita ng pinaka-bullish scenario dyan. So, i-check natin yan. So, goods yan, ka-pro-tambay, sa pag-up ng price ng Bitcoin kung ganyan ang price action, no? So, nagkaroon lang ng bounce, then mag-break ng mga swing high. Okay, mga pro-tambay? Magkaroon ng mga higher high and higher low. So, goods yan. Pero kapro-tambay, kapag nagkaroon ng breakdown dyan sa pinaka-point of interest natin, breakdown, retest,
then confirmation, mga pro-tambay, no? So, laging ganyan ang price action. So, para sa mga newbie, so, aralin nyo yung price action na yan. So, ganyan ang tinatawag ng mga confirmation, no? So, paano ang bounce ka pro-tambay? So, pwede yan mag-bounce, okay? Magkaroon ng wick. Okay, so gagawa ng mga tinatawag na higher high and higher low until ma-pro-tambay masasabi natin na magiging bullish yan kung mabibreak niya yung tinatawag na swing pattern, no? Yung mga tinatawag na minor swing pataas. Pero kapag ka-pro-tambay, ang nangyari is nagkaroon ng bounce, okay? So, normal yan ka-pro-tambay na magkakaroon ng bounce yan. So, normal price action yan. Ang tawag dyan is immediately reaction, okay? Sa mga price level. So, hindi ko pa siguro naituturo ng lubos yung tinatawag na immediately reaction. So, sa susunod, gagawa natin ng pag-aaral yan. Okay? So, possible mangyari ka pro-tambay, still magkaroon ng ranging, breakdown, okay? Retest, then confirmation, no? Okay, so nagigets nyo ba pro-tambay yung pina-price action? So, babantayan natin yan. At dyan natin makikita kung talagang tutuloy-tuloy pa yan pababa or kung gaano kalaki ang pinaka-retracement yan pataas, mga pro-tambay. Pero pro-tambay, yun isa natin sa senaryo, no? So, ano yung mga possible scenario pa? Ang possible scenario pro-tambay, mag-bounce pataas ang price ng Bitcoin. Ngayon, mga pro-tambay, kung sakali natataas pa ngayon from 25,800 sa current price, no? So, kung tataas ang price ng Bitcoin, ano ang mga point of interest natin? Okay? So, sukatin natin itong pinaka-swing high to swing low. Okay? So, meron tayong point of interest around 26,750. So, lagay natin mga pro-tambay, no? Central ray. Yan, mga pro-tambay. So, gawin natin white. Okay. Yan, lakasan natin ganyan. Okay, so, lagyan natin siguro dito chat ng POI down. Yan, lagyan natin down. Yan, okay. So, ganito mga pro-tambay, no? So, ang pinaka-possible price action sa mga darating na oras at saka sa mga darating na araw is magkaroon yan ng bounce back pataas. Okay? Pag nag-bounce back pataas yan ka pro-tambay, okay, so itong pinaka-point of interest natin sa shorter time frame, ito ang good to enter and good to exit. Okay, 26,750. Shorter time frame lang yan. Pero still ka pro-tambay, nagpi-play pa rin ang ating pinaka-point of interest na 28,600. Ito, mga pro-tambay, no? Kasi, okay, so sukatin natin from swing high sa pinakataas up to swing low. Still ka pro-tambay yan ang ating point of interest at magbabago yan ka pro-tambay kapag nagkaroon ng breakdown. Okay, so hindi pa naman nagkakaroon ng breakdown. So still, andyan pa rin ang pinaka-ating point of interest. At itong pinaka-point of interest natin, 27,750 is nag-play na, mga pro-tambay, no? Sa shorter time frame, makikita niya, no? So makikita niyo 50%. So, good to enter and good to exit. So, congrats sa mga nag-sell short sa area na yan. Siyempre, profit kayo. Always lock your profit, no? So, eto mga pro-tambay, kung ang price ng Bitcoin is talagang tuloy-tuloy, nababagsak. So, possible ka pro-tambay yan ng mga 50% point of interest na yan. Yan yung mga good to enter, no? So, wala nga habol sa short. Ngayon, ka pro-tambay, ang price ng Bitcoin is nasa 25,800. Isha-short mo ba yan? Huwag kang mag-short dyan, no? So, pero depende pa rin sa'yo sa, sa pinaka-strategy mo kung kaya mo maipaglaro dyan, no? Pero hindi risky, hindi worth na i-short yan sa area na yan kasi mababa na yan. Sinasabi ko nga para sa mga newbie, kapag bumabagsak ang price ng Bitcoin, wala nga habol. Kapag umaakyat ang price ng Bitcoin, wala nga habol, mga kapro-tambay. Depende na lang kung pro ka, no? Kung talagang magaling ka na, kaya mo talagang humabol, no? Alam na ng mga marurunong yan. Pero sa mga hindi pa marurunong, mainig muna kayo. No? Saan na kayo magmalaki pag marunong na kayo? Okay, kapro-tambay. So, ang next CPI natin is okay, September 13, mga kapro-tambay, no? So, ilalive natin yan. So, ngayon, pag-usapan natin ng CPI. So, ano yung pinaka-projections mo, kapro-tambay? Kasi nung pinaka-last CPI natin, tumaas yung inflation, tataas pa ba? So, bibigyan ko kayo ng no? So, yung sagot ko, may papakita ko sa sagot ko. Okay? So, okay, punta tayo dito sa, dito na lang. Wait lang, pwede naman dito. Okay, check natin ang crude oil, no? So, may kita niyo yung crude oil.
So, umangat ang crude oil mga kaprotambay, no? So, nagbasag na siya ng pinaka-swing high. So, sa palagay nyo, kaprotambay, anong pwedeng maging score sa next CPI? No? So, alam nyo na, ang possible na sagot ko. Possible tumaas, mga kaprotambay, no? So, possible na magdagdag ulit ng inflation, tataas yung pinaka-inflation rate. Lalong-lalo na yung pinaka-score pala sa unemployment rate, mga kaprotambay, no? Nung pinaka-last. So, ito yun eh. Okay, so balik na tayo sa Okay, Bitcoin. Ito yung kaprotambay, no? Lagyan na sa 4 hours time frame. Ito, nakikita nyo tong week na to, mga protambay. Yan yung news about sa unemployment, no? Sa core PCE. So, yung pinaka-unemployment rate, mga aprotambay, is medyo bumaba. Meaning nun is maraming nagtatrabaho, mga aprotambay. Kapag maraming nagtatrabaho, ibig sabihin, merong demand, no? So, ang mangyayari, tataas ang price tataas ang score ng inflation, mga aprotambay. Lalong-lalo na, yung pinaka-crude oil is tumaas, no? So, ang pinaka-next CPI natin, possible, aprotambay, na magkakaroon ng sticky, no? So, tataas ang price ng inflation. At sa next FOMC, so, merong probability chance na magdagdag ulit ng interest rate at meron niyang tinatawag na lag effect sa economy, mga aprotambay, no? So, magpapahirap yan sa economy. So, sabi ko nga, para matanggal ang pinaka-inflation, para durugin ang inflation, kailangan patayin ang demand. So, paano papatayin ng demand? Isa doon, kaprotambay, is dapat maraming mawalan ng trabaho. Okay? Pero sa unemployment rate, mga aprotambay, is mababa ang score, meaning maraming nagtatrabaho, no? So, para mapatay ang inflation, kailangan maraming mawalan ng trabaho. So, kailangan mong patayin yung demand para bumaba ang pinaka-inflation. So, punta tayo, aprotambay, sa DXY. So, check natin ang DXY, no? So, currently, tumungtong na siya sa 104%, no? So, eto, mga protambay, sabi ko nga, so, i-check nyo yung pinaka-DXY. So, ang DXY is makikita sa trading view, no? Wala yan sa Binance. So, ang pagtaas, okay, ng dollar currency index is yan ang pagbaba, mga aprotambay, ng lahat ng asset at kasama dyan ang price ng Bitcoin. Okay? So, nasa 104%. Ang ibig sabihin, ang pinaka-currency ng yung dollar currency against to all currency, no? Sa lahat ng currency, mga aprotambay, ang dollar is nag-gain ng 4%, no? So, tumaas ang value ng dollar ng 4%. So, ganun yan binabasa, mga aprotambay. Okay? So, ito, mga aprotambay, so, may mga ilang news pa na pwedeng lumabas na pwedeng magpa-pump ng price ng Bitcoin. So, wag kayo masyadong too much excited, mga aprotambay, dahil sinasabi ko nga, ang play is pump and dump, no? So, mag-iingat kayo, kaprotambay. At sinasabi ko nga, meron tayong max pain target. Okay? So, paita ulit natin, mga protambay, no? Okay, paita ulit natin pinaka-max pain target natin. Hindi to. Okay, ayan. Okay, so target max pain natin, no? So, 13,800, 12,000, 8,000, and 3,500 level. Okay, so yun yung ating target max pain. So, ngayon, kaprotambay, kung sakali ang price ng Bitcoin is babalik, okay, at gagawa ng new low below 15,000 level, mga aprotambay, is bibigyan ko kayo ng special video. Okay? So, abangan niya ang aprotambay kapag ang price ng Bitcoin is talaga nag-drop, okay, at tumama ang ating price analysis, bumalik sa 15,000 to 16,000 level, bibigyan ko kayo ng special video. Okay, mga protambay, so yun lang muna, no? So, ingat-ingat lang ka protambay. So, up and down ng price ng Bitcoin. So, normal lang yan na aakyat. Sabi ko nga, walang hahabol sa short. Ang ang pinaka good enter natin is yung mga point of interest natin na 50%, no? Good to enter and good to exit, depende, mga protambay, kung anong klaseng trader ka, kung anong strategy ang gamit mo, no? So, ingat lang ka protambay, sa ngayon meron tayong ranging. So, possible na last week high and last week low is maglalaro lang ang price dyan, ka protambay, no? So, aabangan naman natin ang pinaka-weekly candle close by Monday,
8 a.m., no? Kung ano magiging itsura ng pinaka-candle close, no? Kung ito bang candle close is still magiging red candle or magiging green candle. Kapag ma-pro tambay by Monday, 8 a.m., at ang price ng Bitcoin is nakarating above 27 to 28,000 level, bullish yan, mga pro tambay, no? Bullish kasi merong recovery. Pero by 8 a.m., mga pro tambay, mapiprint, okay, ang pinaka-candle natin, no? Lalong-lalo na kung magko-close to below 25,400. So, matindi ang bearish sentiment dyan, no? So, yun lang muna mga pro tambay. So, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang muna. So, bawi na lang tayo next time. Medyo masama pa ng onte ang ating pakiramdam, no? So, makikita nyo medyo hindi pa tayo nakakabuelo ng gusto. So, abang-abang lang tayo mga pro tambay. Ingat sa pagtitrade. At syempre dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga apro-tambay natin na wala pang crypto exchange, sign up na po kayo, okay? Meron po tayong Binance, BitGet, and Bybit. Yung pinaka-link is nasa video description na po. So lagi niyong tatandaan mga apro-tambay na hindi tayo professional financial advisor, hindi rin tayo professional trader, isa lamang po tayong professional tambay. This is RoboCoins again. Sign out.